Magandang araw po sa inyong lahat, mga gilo nating mga tagapagsubaybay at mga kapatid natin na patuloy na sumusunod sa ating Lunch of the Bible series. Welcome po kayong lahat mga kapatid, ay ganun din sa ating mga kamanggagawa sa banal na iglesia ng ating Panginoon Kristo. Kayo po ay aking wini-welcome sa oras na ito. At mga kapatid, tayo po muling bumabalik upang ipagpatuloy natin ang ating series dito sa Lunch of the Bible. Mga kapatid, tayo ay tutungo sa panibagong lugar dito sa gitnang Israel. At bago po tayo magsimula at tayo po sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin, sa lahat ng panahon ng aming buhay. Kami po iyong iningatan at inalayo sa anumang kapamakan at disgrasya at sakuna. Panginoon, marami din pong salamat sa iyong patnubay sa iyong mga anak na hindi mo pinabayaan sa panahon ng sakuna, bagyo, lindol, at ano pa man mga natural disaster ay iningatan mo ang iyong mga anak na hindi mapahamak, Panginoon. Kami po ay lubos na nagkapasalamat sa buhay na ito na pinagkaloob mo sa amin at naway manatili sa amin ang iyong pag-ibig at ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, habang kami nabubuhay. Sa oras pong ito, kami po ay muling kapasalamat at gabayan mo po kami sa aming pakikinig at ganun din gamitin mo ang iyong anak na maglalahad at magbabahagi ng isa na namang kwento sa banal na kasulatan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang oras na ito at ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome muli at tayo po ay tutungo na sa atin pong materyales at tayo po ay dadako na sa atin pong lugar na pupuntahan sa gitnang silangan ng Israel. At kayo po ay aking dadalhin sa ating panimula. At welcome po kayo sa ating day 403, mga kapatid, no? Sa ating um, pamamahagi ng kwento ng Biblia ay welcome po kayo sa panibago nating series. So, mga kapatid, welcome kayo dito sa Mount Gerizim at Mount Ebal, no? So ito po ay ating bibisitahin ngayon. Titingnan natin ang mga ilan sa mga mahalagang um, impormasyon na binanggit sa banal na kasulatan at ang ating pong teksto na ang ating pong theme ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 28 at hanggang chapter 29. So mga kapatid, dalawang bundok ang ating pag-aaralan ngayon, pag-uusapan ang Mount Gerizim na nasa bandang kaliwa at ang Mount Ebal naman sa bandang kanan. Ito pong dalawa ay sumasagisag sa pagpapala ng Diyos na tumutukoy sa Mount Gerizim at ang bundok ng sumpa naman itong Mount Ebal. Ito po ay nasa gitna ng syudad ng Shechem sa panahon ng Lumang Tipan. At ito po sa panahon natin ngayon, kung inyo po maitatanong, ito po ay nasa lokasyon ng Nablus dito po sa West Bank. Ito pong West Bank ay sakop ng Palestinian Authority at ito po ay ang dating Samaria, no, sa panahon ng Lumang Tipan. So mga kapatid, tutungo tayo kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa dalawang bundok na ito, na siyang sumasagisag sa bundok ng pagpapala at ang bundok ng sumpa. So tingnan natin kung bakit nahayag ang dalawang bundok na ito. So mga kapatid, narito ang ilan sa mga impormasyon na ang Mount Gerizim na ang taas nito ay 2,890 feet ang taas niyan, no? At ito namang pong Mount Ebal naman ay 3,084 feet ang taas. Mas mataas siya kaysa sa Mount Gerizim. So titingnan natin kung ano ang masasabi o nang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa dalawang bundok na ito. At dito nga makikita natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 29 na sinabi ng Diyos kay Moises na go to the twin hills of Mount Gerizim and Mount Ebal. Stand on Mount Gerizim and remind everyone about the Lord's blessings. From Mount Ebal, remind them about the curse. So narito mga kapatid, no, hindi inilihim ng Diyos ang kanyang pagpapala at ang kanyang sumpa sa bansang Israel. Ang hiling lamang ng Diyos sa kanila ay manatili sila sa presensya ng Diyos at sila'y sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos sa kanila na huwag nilang susuwayin at huwag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan at tutulad sa mga bansang kanilang sinakop. Kung hindi, sila ay susumpain ng Diyos at kung sila ay mananatili sa presensya ng Diyos at sasamba sa tunay na Diyos at maglilingkod sa Diyos lamang, sila ay pagpapalain ng Diyos. So narito ang ilan sa mga impormasyon na makikita natin sa Lumang Tipan.
Ang bundok ng Ibal ay matatagpuan sa lupang pangako ng Israel na ito ang tawag ng una ay Kanaan. Hindi pa ito tinatawag na Israel o Palestine. Ito ay ang tawag diyan ay ang lupang Kanaan o ang lupain ng mga anak ni Kanaan. Malapit ito sa gitna ng Samaria, no? Ito ay isa sa isang pares na kambal na bundok na taluktok, magkatabi, no? Ang isa pa ay ang bundok Gerizim. Ang dalawang bundok na ito ay tinalaga ng Diyos para sa pagbabasa ng kanyang mga pagpapala at mga sumpa na itatamo ng Israel sa pagsunod o pagsuway sa kanyang batas. Nakatala sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 hanggang 29, ang mga salita ng Panginoon sa bansang Israel. Sabi niya, tingnan mo, inilalagay ko sa harap mo ngayon ng isang pagpapala at isang sumpa. Ang pagpapala kung susundin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na ibinibigay ko sa iyo ngayon. Ang sumpa kung hindi mo susundin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na kapag dinala ka na ng Panginoon mong Diyos dito sa lupain na iyong papasukan upang ariin, ipapahayag mo sa bundok Gerizim ang mga pagpapala at sa bundok Ibal ang mga sumpa. So narito, ay winika ng Diyos kay Moises sa mga salitang ito, ganun din upang sabihin ni Moises sa bansang Israel kung ano ang nais ng Diyos na sabihin sa kanila at dapat nilang sundin. Tinutukoy ng Biblia ang bundok ng Ibal bilang malapit sa malalaking puno ng More sa teritoryo ng mga Kananaita na iyon na naninirahan sa Araba sa paligid ng Gilgal, no? Na binanggit sa talatang 30. So mga kapatid, no, yaan ang ilan sa mga impormasyon na makikita natin na binigyan ng Diyos ng babala ang mga Israelita bago nila tuluyang sakupin lahat ang mga nakapalibot sa kanila na kanilang susundin ang kalooban ng Diyos at susunod lamang sa kanyang mga utos. Kung hindi, masama ang mangyayari sa kanila, no? Sapagkat karumal-dumal ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at ito'y kinamumuhian ng Diyos. Ngayon, ang Mount Ebal ay kilala bilang City Salamia sa panahon natin ngayon, na pinangalanan para sa isang babaeng santo ng Islam na ang libingan ay nakatayo sa silangang bahagi ng Tagaytay na bago ang pinakamataas na punto nito. Ayon sa tradisyon, ang lokasyon ng kambal na bundok na ito ng mga taluktok ay para marinig ng mga tao sa ilalim ng mabundok ang mga salitang binabasa sa alinman. No? Sa paglipas ng mga siglo, iba't ibang grupo ang nag-eksperimento sa pag-aangkin na iyon. Inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng altar na gawa sa magaspang na bato na natatakpan ng plaster sa bundok Ibal ayon sa binanggit sa sulat ni Moses sa Deuteronomy chapter 27 verses 2 hanggang 3. Hmm? Dapat isulat ng mga Israelita ang mga salita ng kautusan sa altar na ito bilang patotoo na hindi sila kailanman susuway sa utos ng Diyos. Gayunpaman, ipinagbabawal ng Diyos si Moises mismo na pumasok sa lupang pangako dahil sa kanyang paghihimagsik. Kung si Moises ay hindi nakapasok dito sa Kanaan, ay ganoon din ang mga Israelita ay hindi magtatagal dito sa lupang pangako na ibinigay ng Diyos sa kanila kung hindi sila magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos at huwag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya si Joshua, bago siya namatay, ay pinagbilinan ni Moises si Joshua na ituro muli ang mga kautusan nito sa ikalawang pagkakataon bago siya mamatay. Natatandaan ninyo sinabi ni Joshua sa bansang Israel. Bago siya mamatay, 100 mahigit na siya, 120 kung hindi nagkakamali, ano? Pinulong niya ang mga Israelita. Sabi niya, ito na ang aking huling pagharap sa inyo at ako'y matanda na, no? Sabi niya ganoon. At nais ko na napiliin ninyo kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang Diyos ba ng mga Amoreo, ng mga Hiteo, ng mga Kananeo. Ngunit sa ganang akin ang wika niya, ako at ang aking sambayanan ay maglilingkod sa Diyos. No? Yaan ang kanyang iniwang salita sa pandinig ng mga Israelita. Kaya naman ang kanyang kahalili na ito na si Joshua ay naglingkod sa Diyos ng tapat at pinamunuan niya ang bansang Israel sa pagpasok dito sa Kanaan. Ang kamay ni Joshua ay limitado. Nagampanan niya ang kanyang tungkulin, no? Ginapin niya sa magitan ng tulong ng Diyos ang mahigit 30 hari ng mga Kananita at ito'y pinagtugumpayan ng Diyos sa kanyang kamay. Ngunit, pagkamatay niya, ay dapat ituloy pa rin ng mga Israelita ang utos ng Diyos sa kanila na kanilang sakupin, lipulin ang kanilang mga kaaway at huwag silang magtitira, babae, lalaki, mga hayop, no?
Huwag silang magtitira sapagkat magiging balaki dito sa kanilang dadaanan kung hindi nila lahat susupilin ng mga kaaway na ito. Sila ang magbubulid upang sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan. At ito ay hindi nagampanan ng mga Israelita. Nagkamali sila dito, hindi nila lubos na nilipol ang kanilang mga kaaway. Kaya pinili ng Diyos ang mga tribo ni na Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, at Neptali upang tumayo sa bundok Ibal habang ang mga sumpa ay binibigkas bilang babala sa buong Israel. No? Na binanggit sa Deuteronomy chapter 27 verse 13. Tumayo kayo sa harapan yan ng Mount Ebal sapagkat yaan ang mangyayari sa inyo kapag kinalimutan ninyo ang utos ng Diyos. No? Ang mga lipi naman ni Simeon, Levi, ni Levi, Juda, Isakar, Jose at Benjamin ay tatayo sa bundok ng Gerizim, no? Habang ang mga pagpapala sa mga tao ay binibigkas. Deuteronomy chapter 27 verse 12. Makikita natin na 6 na tribo sa kaliwa, no? Sa panig ng bundok Gerizim at 6 na tribo sa bundok Ibal. No? 6 na mga lahi. Ibig sabihin yan, magkaharap sila na kinakailangan nilang sundin ang mga kautusan ng Diyos upang ang lahat ng mga tribo ng Israel ay magkaisa upang sumamba at maglingkod sa tunay na Diyos. At yan ay ginawa nila bilang pagsunod sa mga inuutos ni Moises at ni Joshua upang walang maidadahilan ng tao na hindi nila narinig at napakinggan ang utos ng Diyos. Pagkatapos ng mga labanan sa Jericho at saka sa Ai, pinangunahan ni Joshua ang mga tao sa bundok Ibal at ginawa ang lahat ng inuutos ng Diyos kay Moises. Sapagkat nung sila pumasok na sa lupang pangako sa Kanaan, si Moises ay hindi na nila kasama. Sapagkat si Moises ay kinuha na ng Diyos, no? At ang nanatili na lamang sa kanila ay itong si Joshua at saka si Caleb na siyang dalawang tunay na tapat na espiya, no? Among the 12. Kaya sila ay pinagpala ng Diyos dito sa lupang pangako. Tinipon niya ang mga tao upang basahin ang kautusan at binanggit nga sa aklat ni Joshua chapter 8 verse 33 na ang kalahati ng mga tao ay nakatayo sa harapan ng bundok Gerizim at ang kalahati sa kanila ay nasa harap ng bundok Ibal. 6 na tribo sa bundok ng Ibal at 6 na tribo naman sa bundok ng Gerizim. Gaya ng inuutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Noong una nang magbigay siya ng mga tagubilin na pagpalain ng mga tao ng Israel. No mga kapatid, napakahalaga ng ganitong seremonya at gawain na pag-alaala sa pangako ng Diyos na kailanman ay hindi niya pababayaan ang bansang Israel. Nakita natin ang bundok ng Gerizim ay ang bundok ng pagpapala at ang Ibal naman ay ang bundok ng sumpa. Kapag hindi ninyo tinupad ang utos ng Diyos, kayo ay kanyang susumpain. Kung tutuparin ninyo ang utos ng Diyos at maglilingkod kayo sa Kanya lamang, kayo ay Kanyang pagpapalain. No? Sa pagkakahati-hati ng mga anak ni Israel sa paanan ng dalawang bundok na ito, ang mga Libita ay tumayo sa lambak sa pagitan nila at binasa ang mga salita ng kautusan. Ang pagbabasa ay lubusan at ang wika nga sa talatang 35 na ang bawat salita ng bawat utos na ibinigay ni Moises ay binasa sa buong kapulungan ng Israel kasama ang mga babae at ang mga bata at ang mga dayuhang naninirahang kasama nila. So ito yung mga dayuhan na binanggit dito, ito yung mga dayuhang kasama nila na galing sa Egypt na sumama sa kanila hanggang dito sa lupang pangako. At itong mga dayuhang kasama nila ay unti-unting naniniwala at sumasampalataya sa Diyos ng Israel, no? At sila ay binilang ng Diyos na kasama ng bansang Israel bilang mga non-Jews, no? O yung mga Gentiles kung tawagin. Kaya naman sila ay tinanggap ng Diyos. Maraming mga restrictions na dapat nilang sundin at ito ay alam nila, no? Kaya ang formal na pagbabasa ng batas sa presensya ng mga tao at sa kanilang pakikilahok ay kumakatawan sa isang pagkapanibago ng tipan. Kaya nga binasag ang Deuteronomy. Ang ibig sabihin ng salitang Deuteronomy ay 2 beses o dalawa. Ibig sabihin, inulit muli ang kautusan, ang pagbasa ng kautusan sa kanila sa pangalawang pagkakataon. No? Yan ang ibig sabihin ng Deuteronomy. No? Pangalawang pagbabasa ng tipan ng Diyos sa Israel. No? Inulit eh.
upang paalalahanan sila no kailanman ay hindi nahuli ang Diyos sa kanila na sila ay paalalahanan sa ikalawang pagkakataon. Dahil si Moises ay wala na sa kanila. Wala nang gagabay sa kanila. Kaya naman dito muling binasa ang kautusan upang ipaalala sa kanila na kailanman ang Diyos ay hindi sila iiwanan. No? Yaan ang kahalagahan ng aklat ng Deuteronomy. Ang paglalahad, ang pagbabasa ng tipan ng Diyos sa bansang Israel sa ikalawang pagkakataon. So mga kapatid, narito ang ilan sa mga paalala ng Diyos na ang mga sumpa sa bundok ng Ibal ay ibinato laban sa mga nagsasagawa ng mga idolatriya, nilapastangan ng kanilang mga magulang, sinasamantala ang mga mahihina, ipinagkait ang hustisya, nakapatay, nanunuhol o nakagawa ng iba't ibang sexual na kasalanan. Yan ay kinundinan ng lumang tipan sa batas ng Diyos at ito ay hindi ito pinapaboran kung hindi ito ay kinukundina ng Diyos. Isinusumpa niya ang mga taong gumagawa nito. Pagkatapos ng bawat sumpa, ang lahat ng mga tao ay magsasabi ng amen. No? Ibig sabihin yan, sumasang-ayon sila, naiintindihan nila. Kaya nga, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag hindi natin naiintindihan ang panalangin o ang pangangaral, hindi tayo makapagsasalita ng amen kasi hindi natin naiintindihan ang ating narinig. Kaya kapag narinig natin at naiintindihan natin ang ating mga narinig, ay sasabihin nating amen. Ibig sabihin yan, sinasang-ayunan natin ang ating narinig. No? Tinatanggap natin at sinasang-ayunan natin ng bukas sa puso o bukal sa puso ang salitang ating narinig. Kaya sinasabi natin na amen. Ang salitang amen ay isa sa mga pangalan ng ating Panginoong Kristo sa aklat ng Revelation na napahayag. No? Yaan ay sinabi niya mismo na ang kanyang pangalan ay amen. Kaya kapag binabanggit natin ang salitang amen, ay tumutukoy din ito sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ang tugon na ito ay nagpapakita na ang mga tao ay nakarinig, nauunawaan at sumasang-ayon sa mga pagbabasa ng kautusan ng Panginoong Diyos. So, ganun din tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Kapag tayo ay pinapangaralan ng salita ng Diyos, nakakapakinig tayo ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, ay ito'y sinasangayunan natin, tinatanggap natin ng bukal sa puso at sinasabi natin, Amen, Amen, Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So mga kapatid, no, wala tayong pagkakaiba sa mga Israelita, sa mga Hudyo, sa panahon natin, sapagkat tayo na mga Kristiyano, ang siya ng bagong bayan ng Diyos sa panahon natin ngayon. Wala na mga Hudyo, wala na mga Griego, wala na mga Hintil, tayo ay pantay-pantay na sa mata ng Diyos. No? Tayong mga Kristiyano, ay pinagbuklod ng Diyos, pinag-isa, at tayo ay dinagdag niya, idinugtong niya sa kanyang kaharian. Hindi alam kung bakit pinili ng Panginoon ang mga partikular na bundok na ito, no, ng Mount Ebal at saka ng Mount Gerizim, bilang mga simbolo ng kanyang mga pagpapala at sumpa. Marahil ay dahil sa magkakalapit silang nakatayo kaya't sabay-sabay na narinig ng mga tao. No? Nais din ng Diyos na maunawaan ng kanyang mga tao na ang kanyang mga pagpapala at sumpa ay hiwalay. No? Hindi pwedeng pagsamahin ang pagpapala at ang sumpa. Yaan ay magkahiwalay. Sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila ay pagpapalain. Sa mga taong sumusuway sa utos ng Diyos at nagpapatuloy sa kasalanan at namumuhay sa kasalanan, sila ay susumpain. Dalawa lamang ang kayitnan ng tao. Sila'y paparusahan, sila ay pagpapalain. No, yan lamang ang dalawang lugar ng pagpapala ng tao at ang kaparusahan ng tao. Dalawa lamang. Ayaw niya kasing sabay silang bigkasin. Magkahiwalay ang pagbigkas diyan. Ang mga Israelita ay dapat maging isang banal na bayan na nakahiwalay sa mga paganong bansa sa paligid nila. Hindi sila pwedeng makiayon sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Ano, palagi itong sinasabi ng Diyos kay Moises. Hihiwalay ninyo ang inyong mga sarili sa mga bansang nakapalibot sa inyo sapagkat ang lahat ng mga bansang ito ay hiwalay sa akin. Hindi nila ako nakikilala ang wika ng Diyos. Kailanman na hindi nila ako nasumpungan, no, ang wika ng Diyos sa kanila. Kayo lamang na mga pinili ko na galing sa Egypt, na dinala ko rito sa Kanaan, na siya lamang bansang kumikilala sa akin bilang inyong Diyos. Ang bundok ibal na ito ay tumayo bilang isang babala na sineseryoso ng Diyos ang kasalanan, na hindi niya ito
pinapayagan at ito'y kinukundina niya, no? Hindi niya yan sinasang-ayunan at ang malupit na kahinatnan ay kasunod ng paglabag sa kanyang mga batas o sa kanyang mga utos, no? Ang sino man nagkasala at sumuway sa utos ng Diyos ay parurusahan, no? Yaan ang sinabi ng Panginoon at may sumpang naghihintay sa kanila. Ang bundok Gerizim at bundok Ibal na ang ibig sabihin sa wikang Hebreo ay Har Gerizim at Bihar Ival ay dalawang bundok sa Samaria malapit sa ilog ng Hordan at ang Gerizim ay mayabong, sumisimbolo sa isang mayaman, mayabong at maraming mga puno at ang Ibal naman ay baog, ibig sabihin walang mga punong nakatayo kung hindi puro mga bato lamang, no, kung tawagin ay bundok ng bato na ginawa nilang perpektong lugar para sa pagpapahayag ng mga pagpapala at sumpa sa Biblia. Makikita ninyo kapag ang bundok ay punong-puno ng puno, kulay berde, ito'y punong-puno ng buhay. Kapag ang bundok ay walang puno, makikita ninyo ay bundok ng bato, no? Wala kayong makitang mga punong nakatayo. Nung ako'y nagpunta sa Dead Sea, no? Pinasyalan namin ang ang cave na natagpuan ang mga yung mga scrolls, Dead Sea Scrolls na natagpuan ay ang mga paligid nito ay puro mga bato, bundok ng bato, no? Dito sa Qumran. Wala kayong makikitang mga puno na nandoon sa mga bundok kundi mga bundok ng bato kung tawagin, no? Ganun ang mga bundok na makikita ninyo. Talagang malungkot, no? Disyerto. Wala kayong makikita mga puno na mayabong. Hindi katulad sa north, sa Galilee ay mayabong ang mga puno doon, no? Mayaman sa kalikasan. Pero sa parting south, disyerto ang makikita ninyo, no? So anong kahulugan ng bundok Gerizim at bundok Ibal ayon sa tradisyon? Ang bundok Gerizim ay malago at mayabong habang ang bundok Ibal naman ay mabato at baog na malinaw na nilalarawan ng mga bunga ng ating mga pagpili. Depende ito sa gusto ng tao. Kung gusto mong manatili sa Diyos, ikaw ay kanyang pagkapalain. Kung pinili mo magkasala at mamuhay sa kasalanan, ikaw ay papunta doon sa sumpa. Maaari nating piliin ang mabuting landas, kumapit sa Diyos, at sumunod sa kanyang mga daan na humahantong sa isang mayaman at mabungang buhay. Kitignan ninyo ang pagpili ninyo. Kung kayo nagdesisyon na maglingkod sa Diyos, hanggang sa oras na ito, ay makikita ninyo na kailanman ay hindi kayo pinabayaan ng Diyos sa inyong buhay. Tingnan ninyo, hindi man tayo maging mayaman, maraming pananalapi, pero hindi tayo naghihirap sa buhay, no? Andiyan ang Diyos na umaalalay sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Ang wika ng Diyos, wala siyang lingkod na namalimos, wala siyang lingkod na nagutom at namulubi. Kung hindi talagang kanyang pinagkakalooban sila ng kanilang mga pangangailangan na araw-araw, no? Ganyan kabuti ang Diyos. Ano ang ibig sabihin ng ibal sa wikang Hebreo? Ang ibal ay ebal sa wikang Hebreo na hinubaran ng lahat ng samplot na ibig sabihin. Ibig sabihin hubad, baog, hubad na bato, no? Yan ang ibig sabihin ng Ebal. Isang anak ni Sobal at apo ni Seir na Hurita na binanggit sa Genesis chapter 36 verse 23, no? Isang bundok sa Samaria sa tapat ng isang libis mula sa bundok Gerizim. Ibig sabihin, itong anak ni Sobal na atapo ni Seir na Hurita, ibig sabihin walang buhok, kalbo, no? Walang buhok, ano? Siya lang ibig sabihin niyan. Ano ang ibig sabihin ng salitang Gerizim naman sa wikang Hebreo? Nang ibig sabihin ay Ger Elzim. Ang ibig sabihin sa wikang Hebreo na ibig sabihin ginupit ng mga lugar o mga lugar ng basura o baog na disyerto, mga pamuto na batong lugar, ibig sabihin gupitin, no? 'Yon ang ibig sabihin. Bundok ng pagkapala sa lupain ng Kanaan. Ibig sabihin ginupit siya, ibig sabihin hinihiwalay siya, no? Bilang isang bundok na pinagpala ng Diyos, no? So ano ang naman ang nangyari sa bundok ng Ibal? Sa aklat ni Joshua, pagkatapos ng labanan sa Ai, ay nagtayo si Joshua ng isang altar ng hindi tinabas ng mga bato. Doon, ang mga Israelita pagkatapos ay nagandog ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang batas ni Moises ay isinulat sa mga bato at ang mga Israelita ay nahati sa dalawang pangkat
na tinukoy sa Deuteronomy at binibigkas ang mga pagpapala at sumpa gaya ng itinuturo doon. Kaya ito naman ang kahulugan ng bundok ng Ibal sa Lumang Tipan, na ang isang bundok sa lupang pangako na kung saan ilalagay ng mga Israelita ang sumpa na sasapit sa kanila kung susuwayin nila ang mga utos ng Diyos. Ang mga pagpapala na dulot ng pagsunod ay dapat ding maging lokal sa bundok Gerizim. So bakit nakatayo ang mga tribo sa bundok Gerizim? Narito, ipinapalagay na ang dalawang bundok na ito ay pinili para sa layuning ito dahil nakatayo sila sa gitna ng lupain, no? Na kung saan ang mga tao ay naninirahan sa gitna ng dalawang bundok na ito. Yung tinatawag na valley, no? Yung lambak, sa pagitan ng dalawang bundok. At meron dong stream sa gitna ng dalawang bundok na ito. Ang bundok Gerizim ay may maraming matatabang lupain, samantalang ang bundok ng Ibal ay may tigang at masungkit na muka, no? Masungit na muka. Sa Deuteronomy chapter 27, ang mga Israelita ay nahati sa kanilang mga tribo, no? Namubuhay sila ayon sa kanilang mga tribo. Magkakahiwalay sila, hindi sila magkakasama-sama, kung hindi mga tribo silang sama-sama na magkahiwalay sa iba't ibang mga tribo. May kanya-kanya silang mga area, no? So ano naman ang isa sa mga pangalan ng bundok Gerizim? Ang bundok Gerizim o yung tinatawag na Jebel et-Tor sa panahon natin ngayon ay ang sagradong bundok ng mga Samaritano. No? At naging gayon din sa loob ng libu-libo mga taon. No? Ito nga yung na-encounter ng Panginoon yung babaeng Samaritana, di ba? Binanggit niya na sabi nga daw yung daw mga Hudyo ay sumasamba lamang sa Jerusalem, sumasamba sa Diyos, samantalang ang mga Samaritano ay sumasamba sa bundok ng Gerizim. No? At doon nila sinasamba ang Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Kristo sa babaeng Samaritana, mula ngayon, sabi niya, ay hindi na ninyo pwedeng gawin yan. Pwede na ninyong sambahin ang Diyos saan man kayo naroroon, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. No? Kapag ang mga tao ay sumasamba sa Diyos, saan man siya naroroon, at ang Diyos ay nalulugod sa Kanya. At ang pagsamba sa Diyos ay araw-araw. Hindi lamang isang araw, hindi lamang araw ng Sabado, hindi lamang araw ng Linggo, kung hindi araw-araw ang pagsamba sa Diyos. No? Hindi natin ito iniitsupwera na dapat lang tayo sumamba sa Diyos tuwing araw ng Linggo o araw ng Sabat o ng Sabado. Hindi. Ang pagsamba sa Diyos ay araw-araw sapagkat yan ang ninanais ng Diyos na sambahin siya. Binubuo ito ng tatlong taluktok, ang pangunahing summit, ang malawak na patag na burol sa kanlungan at ang Tel Ras sa hilaga. So mga kapatid, no, nariyan ang ilan sa mga katotohanan na makikita natin sa banal na kasulatan. Winika nga ng Diyos sa kanila noong una pa na kapag hindi ninyo sinunod ang utos ng Panginoon, mangyayari sa inyo ang lahat ng ito. Winika ng Panginoon sa kanila. Kukunin ng inyong makaaway ang inyong mga taniman, ang inyong mga lugar na inyong mga pinananahanan, kukunin ng inyong mga anak, ang inyong mga asawa, at kayo ay kanilang aalipinin. No? At kayo'y dadalhin nila sa mga malalayong mga bansa at hindi kayo makakapamumuhay ng maayos. No? Yan ang magiging epekto ng pagsuway. Kaya ang winika ng Diyos kay Moises na ipaalala mo sa kanila na huwag silang makakalimot na pagsunod sa aking mga kautusan. Kung gusto nilang manatili sa lupaing ito ng Kanaan, ay manatili sila sa akin at huwag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Oras na sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan, mawawala sila. Paaalisin ko sila sa lupaing ito na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Kaya naman nagkatotoo ang sinabi ng Diyos sa kanila. No? Alam ng Diyos ang mangyayari sa kanila sa darating na panahon. Ngunit binigyan pa rin ng Diyos ng pagkakataon ng mga Israelitang ito, no? Na magsisi sa kanilang makasalanan. Kahit na dumating na yung panahon na nandiyan na yung kanilang makaaway, ay hindi pa rin sila nagsisi ng kanilang makasalanan. Kaya naman inayaan ng Diyos na mawasak ang kaharian ng Israel dito sa north at ito ay ipinasakop niya sa mga Assyrians. Pagkalipas pa ng mga ilang daang taon, ang ang Southern Kingdom o ang Kingdom of Judah naman ay may katigasan ng ulo, no? At ito ay pinadalahan ng Diyos ng mga maraming propeta, no? Si propeta Jeremiah, no? At hindi pa rin sila nakinig at gusto pa nilang patayin si prophet Jeremiah. So mga kapatid, sa aking pagtatapos,
Sa panahon natin ngayon, wala na tayong mga propetang marinig pa kailanman. At wala na pang mga propetang darating pa, sapagkat sila dumating na. Dumating na ang banal na kasulatan, hawak-hawak na natin ang Biblia. Meron na lamang tayo sa mga iglesia na ating mga pinupuntahan, ay ang mga ministro, pastor, matanda sa iglesia, ebanghelista, guro, mga diakono, mga naglilingkod sa Panginoon. Sila ang mga nangangaral na nagtuturo ng salita ng Diyos sa atin. Makinig tayo sa kanilang mga pinapangaral at mga itinuturo. Ang sinuman na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos at magpatuloy sa kasalanan ay matutulad sa mga Israelitang sinumpa ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala tayong pagkakaiba sa mga Israelita. Kaya piliin nating sumunod sa Diyos. Piliin natin na maglingkod sa ating Panginoon Kristo habang may panahon pa. No, piliin nating maglingkod sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa ating buhay at asahan natin, nananalig tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon hanggang sa oras na ito. Iingatan niya tayo at gagabayan hanggang sa panahon na tayo muli niyang kunin at makapiling niya tayo sa kanyang kaharian sa langit na bayan. Mga kapatid, paalam sa inyo muli at sa muling pagkikita at dumating na ang takdang oras upang kayo magpaalam. Huwag niyong kalimutan ang mga paalala ng Diyos. Makinig tayo, no? Sa mga pangangaral ng mga ministro natin, mga tagapangaral, pastor, ebanghelista, guro, matatanda sa iglesia, mga nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Pakinggan natin ang kanilang mga sinasabi at pulutin natin ang mabuti at iwaksin natin ang masama. At yan ay sa kabubuti natin. So pagpalain tayo ng Panginoon sa oras na ito, sumayin niyo ang pagkapala at biyaya ng ating Panginoon Kristo mula ngayon at magpakailanpaman. We'll see you again and bye for now and have a great day everyone. Bye for now.